Alright guys, so next naman natin gagawin is magke-create naman tayo ng projects natin o yung project natin para sa Docker. So, create lang tayo new folder dito. So, sabihin natin Docker tutorial. Tut na lang siguro. Enter natin. Then, open lang natin to with VS Code. So, yan. Kung wala, manual nyo na lang. And then, so, ang una natin gagawin is magke-create naman tayo ng file na tinatawag is yung compose file natin. So, which is important yon pag nagda-Docker tayo. So, nandun kasi yung mga services na kailangan natin. Doon natin ilalagay. So, create lang tayo dito ng Docker compose dot YAML o yung YAML. Basta, yun yung tawag doon. Then, yan. So, after natin makreate yung file na yan, so ano yung mga kailangan natin ilalagay dyan? So, may isa lang naman tayong na ilalagay dito yung service says. And so, makikita nyo is naka-auto-suggest na. And then, so yung services na yan is naglalaman yan ng mga images na kailangan natin. So, which is yung pinakita ko dito sa may gilid. So, ito yun. Yung mga i-install natin. So, later, ipapakita ko sa inyo paano natin ilalagay yan. Or guys, so, umpisa na tayo sa may Docker Compose natin. So, first we need to do is yung mga services, alamin natin yan. And then yung images, alamin din natin yan. Tsaka yung volumes. So, kung makikita nyo dito is yung yan, containers natin. So, delete na natin to. Yan. So, wala na yun. Huwag yun i-delete. Anyway, so, balik tayo sa services. Yan. So, ano yung kailangan natin na requirements? So, di ba pag gumagawa tayo ng project, so, aalamin muna natin yung mga requirements. So, ano yung mga kailangan natin? Halimbawa, is may SQL, PHP may admin, di ba? So, kailangan natin yan. Then, yung kailangan natin na language, halimbawa, Node.js ginagamit natin. So, kailangan natin doon ng Node. So, halimbawa, ano naman, Laravel, dapat PHP. Di ba? Yung mga ganun. So, yung mga basics. Na normal nag-i-install lang tayo ng mga kailangan natin. Di ba? Halimbawa, bagong format yung computer mo. So, yan, kailangan mo ulit mag-install ng mga SAM, PHP, di ba? Yung mga ganun. So, anyway, balik tayo. So, para ma-install natin yan, ang gagawin natin is, punta na tayo dito sa may hub.docker.com and then, alamin natin yung mga kailangan natin. So, pwede natin search dito. Halimbawa, ang gusto natin is PHP may admin, may SQL, tsaka Node. Di ba? Yun nga yung kailangan natin. So, syempre, database muna tayo. Para ma-install natin yan, so ito yung pangalan ng tag dito, service o yung image. Yan. Ayun yung kailangan. Ayun yung pangalan ng image. So, lalagay lang naman natin dito yung pangalan muna ng service natin. So, ano yung pangalan ng service natin? Let's say, ito yung service ng Docker app for database. Yan. Ibig sabihin, Docker app DB. Or ano na lang, app DB na lang siguro. DB. Yan. So, lagyan natin colon, tapos space lang tayo. Tab. Then, type natin dito yung container name. So, nakita nyo container name. Ito yung lalagay natin kung ano yung pangalan o yung alias ng service natin. So, gagamitin kasi natin yung para i-access yung images. So, paano natin yung gagawin? So, lagay lang naman natin dito yung DB. So, let's say is database. Yung container name natin, database. So, unique naman yan, appdb as container name. And then, ano yung nandito pa na kailangan natin ilagay? So, yung image. Ano yung image na yon? So, since DB to stands for appdb natin. So, may SQL dapat lagay natin. So, depende sa inyo kung anong database gagamitin nyo. Yan, image may SQL. Then, next naman, lagyan natin yung mga password nito, yung kumbaga yung mga environment natin, yung mga setup, basic setup. So, nandito naman yan. Yan, yung environment. So, lagay natin dito. Yan, environment.
So, syempre, MySQL root password, root na lang. And then, syempre, hindi mawala dyan yung port, yung ports na tinatawag. So, itong nasa, dalawa kasi yung port natin dito eh. So, port, ganito yung format niya. So, itong nakita nyo may colon sa gitna. Dalawa yung port na yan. So, ito yung port dito sa may kaliwa. Ito yung pang-access natin sa application o service na yan. So, yung nandito is yung nasa loob niya. Yung loob, yung port niya. Siyempre, ang default niya, di ba, 3306. Then, dito is yung 3306 din. So, kung gusto natin, 3306. But, so, in my case, wala akong may 3306 na ako. Which is, ginagamit ko siya sa my SAMP. So, kailangan ko lang naman siya palitan. So, gawin natin 3307. Ayan, then, save natin. Tapos, punta tayo sa terminal. Make sure dapat nandun tayo sa root. Yan. Na nakasama tong Docker Compose. Then, run natin yung Docker Compose app. Wait. So, Docker Compose build muna tayo. Mas bilis. Yan. Ayan. So, running na. So, nilagyan ko lang siya ng space dito kasi naka-ano siya. Naka-ganun. Ayun, nakikita nyo yung orange. Ayan. So, after natin run yan. So, successfully running. Walang error. So, tatype na lang natin yan. Try natin i-access itong 3307. Ayan. So, paano natin siya i-access? So, para ma-access natin yan, punta tayo sa Docker natin. Then, click natin Docker tooth. So, then, ito yung port niya, 3307. So, hindi natin ma-access yun sa, sa browser, di ba? So, click natin itong sa image. Then, punta tayo sa exec. So, dito natin i-access yung MySQL. So, type natin MySQL-u root. Diba? Ganyan. So, makita natin access denied for user root at localhost using password no. So, ibig sabihin, may password kasi yung ating MySQL. So, dapat lagay natin yung password. -p tapos root lang. Yan. So, yung root na tinype ko, nandito yan. So, para alam nyo rin. So, pwedeng wala. Tanggalin natin to. Default password lang. Then, balik tayo sa Docker. So, pwede rin natin to i-run sa VS Code. So, using the same command. So, kasi ito is in-access na natin ba container, images, then containers, tapos may SQL, then execute. So, doon natin siya in-access, di ba? So, pag access natin sa VS Code, so, add lang tayo new terminal, and then type natin yung Docker exec. So, same yung dito sa ito, nakita natin exec. And then, type natin dito yung -it. So, ibig sabihin, para makapag-type tayo dyan. And then, next naman, yung container name. So, kaya nilagyan natin dito ng container name. So, ayun yung kailangan natin. So, dinefine ko dito yung database. So, dapat unique din yan appdb. And yan. So, type natin dito yung database. So, para maging madaling maintindihan. Yan. Tapos, next naman, may argument dyan na isa. So, dyan natin ilalagay kung ano yung shell. Kung kailangan gagamitin natin. Let's say, bash. Or sh. Kung gusto nyo mag-shell. So, but I prefer bash. Yan. So, makita nyo, meron na tayo dito. Bash na nakalagay. Yan. So, ibig sabihin, na-access na natin yung loob nito. Yung loob ng image na may SQL. So, try natin MySQL-u root -p para ma-enter natin yung password. So, kasi pag -u root lang, dire-diretso lang yan. So, normal yan kapag walang password or bagong install lang MySQL, then hindi mo define yung password. And type lang natin yung root, so which is ito yon. And then, hindi natin makikita yung type Yan. Yan, di ba? Nakita nyo na, gumana na. After that, so kailangan natin i-type yung show databases para makita natin yung mga database na existing.
Yan, 'di ba? Ayan, working na. So, ganun lang guys para ma-install natin yung ating database. Tsaka yung paano mag-install ng service. Sa next video naman, yung gagawin natin, paano mag-install ng Node at tsaka yung PHP may admin. Para may interface na tayo, hindi na tayo dito. Di ba? Ang hirap.